Upang magambala si Guman, patuloy siyang hinahalikan ni Tang Yunfan sa buong katawan niya. Bagaman 19 na taon na silang hiwalay, hindi nagtagal ay naging pamilyar sila sa katawan ng isa't isa. Napakaganda ng higaan ni Tang Yunfan, kaya hindi sila nagdulot ng malalakas na tunog kahit paano sila gumalaw dito. Bukod dito, ang bawat silid ng bahay ng pamilyang Tang ay may magandang pagkakabukod, kaya ang iba ay hindi makarinig ng anumang tunog mula sa mga silid. Nag-e-enjoy silang dalawa sa bawat segundo ng gabing iyon. Iminungkahi ni Tang Jakay na magkaroon ng merienda sa gabi kapag nagsasaya sila hanggang 12 AM. Sumang-ayon ang lahat, at sabay silang umalis patungo sa kalye ng merienda sa gabi. 2 M na nang matapos silang kumain ng night snacks. Ang lahat ng mga kamag-anak ni Guning ay nanatili sa kanyang bahay ngayong gabi, kaya hindi komportable para sa kanya na iuwi si Leng Xiaoteng. Kaya naman, nagpasya siyang manatili sa labas ng isang gabi. Si Tang Jiang at Tang Jakay ay bumalik sa bahay ng pamilya Tang, habang sina Cao Wenxin at Jinbei ay pumunta sa bahay ni Cao Wenxin, at si Haoran at ang iba pa ay tumuloy sa Huangdeng Hotel. Nagpunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa Shengxi Hotel. Ang una nilang ginawa pagbalik nila sa hotel ay ang pagligo. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay isang mahabang araw. Ningning, bakit hindi tayo sabay na mag-shower? Papasok na sana si Guning sa banyo at sinundan siya ni Leng Xiaoteng. Medyo nahihiya si Guning, ngunit hindi siya tinanggihan. Nang maghubad na sila ng damit, nagsimula na silang mag-sex. Karaniwan, tumagal ng halos 12 minuto bago matapos ang pagligo, ngunit nanatili sila sa loob ng halos 1 oras. At saka, hindi ibig sabihin na katapusan na nila nang tuluyang lumabas ng banyo, dahil lumipat sila ng ibang lugar para magmahalan. Matapos ang ilang oras ng pag-iibigan, natutulog lang sila sa pagsikat ng araw. Kinaumagahan, nagising si Guman ng alas 7 ng umaga. Sa ikalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Tang Yunfan na nakatitig sa kanya na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Namula siya at tumalikod. Ano? Nahihiya ka ba? Ngumiti si Tang Yunfan. Lalong namula si Guman, at tinakpan ang kanyang ulo ng kubrekama. Nang makita si Guman na sobrang nahihiya, tumigil si Tang Yunfan sa panunokso sa kanya. Sige, matulog ka pa, at sasabihin ko sa kusina na maghanda ng masustansyang sopas para sa iyo. Ilang beses na silang nag-iibigan kagabi, at alam niyang pagod na pagod ito ngayon. Hindi, inilabas ni Guman ang kanyang ulo mula sa kubrekama. Gabi na ngayon, at dapat na tayong bumangon. Si Guman ay hindi gustong mag-iwan ng masamang impresyon sa mga miyembro ng pamilyang Tang. Kailangan mong magpahinga ng mabuti ngayon. Huwag kang mag-alala, walang mamumuna sa iyo kung matulog ka ng matagal, sabi ni Tang Yunfan. Sa pag-iisip sa nangyari kagabi, muling nakaramdam ng pagkabalisa si Guman. Ayos lang ako. Makakabangon na ako. Pagkasabi niyan, umupo si Guman, at hindi siya pinigilan ni Tang Yunfan. Ayos ka lang. Parang hindi ako naghirap kagabi. Nagpout siya na parang bata. Natigilan si Guman sa 1 segundo. Itigil mo yan. Namula na naman siya. Itigil ang ano. Nagkunwari si Tang Yunfan na parang hindi niya naiintindihan. Si Guman, gayunpaman, ay hindi siya pinansin, at tumakbo sa banyo sa kanyang pantulog na gown. Tumawa si Tang Yunfan habang pinapanood si Guman na tumakbo palayo sa kanya. Matagal na siyang hindi tumatawa ng ganito kasaya. Tinapos ni Guman ang kanyang shower, ngunit hamarang si Tang Yunfan sa kanyang daraanan nang lumabas siya ng banyo. Anong ginagawa mo dito? Kailangan kong gumamit ng banyo, sabi ni Tang Yunfan na may kasamang ngiti. Oh, sabi ni Guman, pagkatapos ay umiwas siya habang naglalakad palabas. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad, sinalo siya ni Tang Yunfan at hinalikan siya ng mariin. Si Guman ay napakamapang-akit sa kanyang mga mata, at hindi niya nakontrol ang kanyang pagnanasa. Nagulat si Guman, ngunit hindi man lang nagpumiglas. Hindi siya pinakawalan ni Tang Yunfan hanggang sa halos malagutan na siya ng hininga. Tao, napakaganda mo, sabi ni Tang Yunfan sa kanyang tainga.
Namula si Guman, pagkatapos ay tumakbo sa walk-in closet. Ngumiti si Tang Yunfan, at pumasok sa banyo. Isinuot ni Guman ang kanyang damit at si Tang Yunfan ay sabay na lumabas ng banyo, ngunit tinakpan lang niya ng tuwalya ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Siya ay nag-eehersisyo ng husto, kaya siya ay may magandang katawan na may halatang mga kalamnan, na nagpasindek kay Guman. Nang makita ang reaksyon ni Guman, nasiyahan si Tang Yunfan. Paano na? Gusto mo ba ang katawan ko? Inilayo ni Guman ang kanyang mukha at iniwasan ang kanyang tanong. Si Tang Yunfan, gayunpaman, ay ayaw itong ibigay at idiniin si Guman sa closet. Sabihin mo, gusto mo ba? Oo, sabi ni Guman. Siya ay nagsasabi ng totoo. Kahit na nagsesex na sila kagabi ay hindi niya nakita ng malinaw ang katawan nito dahil sa dim light. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na malinaw na makita ang katawan ni Tang Yunfan hanggang ngayon. Gaano mo ito nagustuhan? Tanong muli ni Tang Yunfan. Nang marinig iyon, nanakit si Guman na tumakas. Gustong-gusto niya ito, ngunit nahihiya siyang sabihin ito ng malakas, kaya agad niyang binago ang paksa. Bakit hindi ka magsuot ng damit ngayon? Huwag kang sipon. Pagkasabi niyan, sinubukan niyang itulak ang mga braso ni Tang Yunfan palayo. Gayunpaman, imposible para sa kanya na ilabas ang kanyang mga malalakas na braso palayo dahil sa kanyang lakas. Si Tang Yunfan, gayunpaman, ay ayaw itong ibigay at idiniin si Guman sa closet. Sabihin mo, gusto mo ba? Oo, sabi ni Guman. Siya ay nagsasabi ng totoo. Kahit na nagsesex na sila kagabi ay hindi niya nakita ng malinaw ang katawan nito dahil sa dim light. Kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na malinaw na makita ang katawan ni Tang Yunfan hanggang ngayon. Gaano mo ito nagustuhan? Tanong muli ni Tang Yunfan. Nang marinig iyon, nanakit si Guman na tumakas. Gustong-gusto niya ito, ngunit nahihiya siyang sabihin ito ng malakas, kaya agad niyang binago ang paksa. Bakit hindi ka magbihis ngayon? Huwag kang sipon. Pagkasabi niyan, sinubukan niyang itulak ang mga braso ni Tang Yunfan palayo. Gayunpaman, imposible para sa kanya na itulak ang kanyang malalakas na braso palayo sa kanyang lakas. Kung hindi mo sasagutin ang tanong ko, hindi kita papakawalan, sabi ni Tang Yunfan na parang bata. Natuwa si Guman sa kanyang parang bata na ekspresyon. Siyempre gusto ko talaga, she said in the end. Malaki. Nasiyahan si Tang Yunfan. Maaari mong pahalagahan ito kapag libre ka. Parang natatawa si Guman, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos magpalat ay sabay silang bumaba ng hagdan. Linggo noon kaya kakagising lang din ng iba. Si Tang Haifeng ay isang matandang lalaki, at hindi siya masyadong natutulog sa gabi, kaya gising na siya. Nang makilala ni Guman ang iba pang miyembro ng pamilya Tang sa bulwagan, nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan dahil naisip niyang huli na siyang bumangon. Gayunpaman, nagtatakang tinanong siya ni Jiang Lahua, Manong, bakit ang aga mong gumising? Kahit na hindi marinig ni Jiang Lahua ang mga tunog, alam niya kung ano ang ginawa nila kagabi nang hindi nagtatanong. Lumingon si Jiang Lahua para tingnan si Tang Yunfan sa susunod na segundo. Bakit wala kang tulog ngayon? Sinisisi niya si Tang Yunfan sa hindi pag-aalaga ng kanyang asawa. Sa katunayan, talagang nag-aalala si Jiang Lahua na hindi kayang pangalagaan ni Tang Yunfan si Guman, dahil namuhay siyang mag-isa sa loob ng maraming taon. Nagpumilit siyang bumangon ngayon, sabi ni Tang Yunfan at nakaramdam ng hinanakit. Namula si Guman. Hindi pa maaga, at hindi na tayo makatulog. Nang makitang nahihiya si Guman, hindi na nagsalita pa si Jiang Lahua tungkol sa paksang iyon, ngunit sinabi niya kay Guman, Tao, hindi mo kailangang maging masyadong mahinahon sa aming pamilya. Walang manghuhusga o papuna sa iyo. Sana lang mabuhay ka ng masaya. Salamat, naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Guman. Pagkatapos noon, pumunta si Guman para batiin si Tang Haifeng. Nang makita ni Tang Haifeng si Guman, tinanong din niya ito kung bakit siya gumising ng napakaaga. Si Guman ay namula sa buong panahon.
Natanggap ni Guning ang tawag ni Tang Yunfan noong 9 a.m. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa bahay ng pamilyang Tang para sa tanghalian dahil aalis ngayon si Guqing at ang iba pa niyang mga kamag-anak. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Guning na ang kanyang mga kaibigan ay babalik din sa CTF ngayon, at na siya ay kakain sa kanila. Nang marinig iyon, inimbitahan ni Tang Yunfan ang kanyang mga kaibigan na magsalo ng tanghalian ng sama-sama sa bahay ng pamilyang Tang, at sinabing maaari niya silang ipadala sa airport. Narinig iyon ni Guman na tumabi at sinabing aalis din ang kanyang mga kaibigan sa CTB ngayon, kaya inimbitahan ni Tang Yunfan ang kanyang mga kaibigan na pumunta din. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Guning si Howran at ang iba pa para sabihin sa kanila na maghanda. Sinabi rin ni Howran sa kanyang ina na sabay silang kakain sa bahay ng pamilya Tang mamaya. Sa 9:30 a.m., umalis sina Guning at Leng Xiaotong papuntang Huangdeng Hotel para sunduin si Chu Pihan at ang iba pa. Si Chu Pihan at ang iba ay nasa bulwagan na nang dumating sila, kaya sabay silang pumunta sa bahay ng pamilya Tang. Si Mrs. Hao at ang kanyang mga kaibigan ay hindi pa nakakapunta sa bahay ng pamilya Tang, ngunit si Howran, kaya sinabi niya sa kanyang ina kung gaano kaganda at laki ang bahay ng pamilyang Tang. Kahit alam nilang ang pamilya Tang ang pinakamayamang pamilya sa CTB, nabigla pa rin sila sa ayos ng bahay. Ang bahay ng pamilyang Tang ay ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay na nakita nila. Sa totoo lang, marami ang nakatira sa isang marangyang bahay kahit na hindi sila kasing yaman ng pamilyang Tang. Hindi totoo na ang pinakamayayamang tao ay titira sa pinakamagagarang bahay. Sa halip, ang ilan sa mga mayayaman na iyon ay ginustong mamuhay ng comfortable. Ang bahay ng pamilya Tang ay mukhang medyo sinaunang, ngunit ito ay dahil ito ay kanilang pag-aari sa mga henerasyon. Ang ilang karaniwang mayamang tao ay maaaring gumastos ng kalahati ng kanilang kayamanan sa isang bahay, habang ang ilan ay walang pakialam kung saan sila nakatira. Sa katunayan, kung mas mayaman ang isang tao, mas hindi siya nagmamalasakit sa materyal na mga bagay. Naiinggit si Mrs. Hao at ang kanyang mga kaibigan kay Guman dahil nagpakasal siya sa isang napakagandang pamilya, ngunit hindi sila nagseselos sa kanya dahil perpektong magkapareha sina Guman at Tang Yunfan. Sila ay nahulog na sa isa't isa maraming taon na ang nakalilipas. Nang dumating si Guning at ang iba pa, naroon na si Guqing at ang kanyang mga kamag-anak. Naroon din ang pamilya ni Cao Wenxin at si Jinbei. Inaprubahan ng mga magulang ni Cao Wenxin si Jinbei, kaya inanyayahan din siya. Nasiyahan sila sa tanghalian sa pagkakaisa at kaligayahan. Ang mga miyembro ng pamilya Tang ay hindi gaanong nasisiyahan sa kanilang buhay sa mahabang panahon, at si Guman kasama si Guning ay nagdala sa kanila ng hindi mabibaylang kaligayahan. Pagkatapos ng tanghalian, umupo sila sa paligid ng bulwagan at nagkwentuhan habang sabay na umiinom ng tsaa. Makalipas ang kalahating oras, umalis na sila papuntang airport. Sina Leng Xiaotong at Jinbei ay nasa parehong flight, kaya nakaupo sila sa parehong kotse. Habang si Howran at ang iba pa ay nakikibahagi sa isang malaking bus. On the way to the airport, medyo nalungkot silang lahat, dahil wala sa kanila ang gustong umalis. Gayunpaman, kinailangan nilang umalis. Pagdating nila sa airport, pumunta sila para kunin ang kanilang mga flight ticket. Nagbook na si Guning ng flight ticket para kay Howran at sa iba pa niyang mga kaibigan, at nagbook si Tang Yunfan para kay Mrs. Hao at iba pang kaibigan ni Guman. Aalis sila sa parehong flight. Si Howran at ang iba ay aalis ng 2:10 p.m., habang si Leng Xiaotong at Jinbei ay aalis ng 2:40 p.m. Sa ganoong kaso, si Howran at ang iba ay pumunta sa lounge pagkatapos kunin ang mga tiket, habang sina Leng Xiaotong at Jinbei ay umupo sa isang restaurant sandali. Hindi umalis sina Leng Xiaotong at Jinbei kina Guning at Cao Wenxin hanggang 1:50 p.m. Kailangan nilang makapasok sa lounge kalahating oras bago ang oras ng pag-alis. Nang oras na para magpaalam sila sa isa't isa, lahat sila ay nagnanais na tumigil ang oras sa sandaling ito. Ningning, saan ka susunod na pupunta?
Tinanong ni Cao Wenshin si Guning nang wala na sina Leng Xiaoteng at Jinbei. Pupunta ako sa Antique Street. Ikaw naman, sabi ni Guning. Nagplano si Guning na magpadala ng ilang tunay na mga antik sa Xiangyuan Antique Store. Sinabi sa kanya ni Du Leifeng na nagbenta siya ng ilang tunay na antik ilang araw na ang nakalipas. Bago siya umalis patungong Burma, kailangan din niyang magpadala ng ilang tunay na mga antik sa Xiangyuan Antique Store sa kabisera. Ang sangay ng Xiangyuan Antique Store sa kabisera ay isang sikat na tindahan na may mahabang kasaysayan, kaya mas sikat ito kaysa doon sa CTB. Pareho silang nauubusan ng tunay na mga antik, kaya kinailangan ni Guning na lagyang muli ang mga stock. Wala akong ibang gagawin, kaya sasama ako sa iyo, sabi ni Cao Wenshin. Oo naman, sabi ni Guning, pagkatapos ay sabay silang pumunta sa Antaigong Kalye. Habang papunta sila doon, naglaro si Cao Wenshin sa kanyang telepono na nagbabasa ng balita. Nang mabasa niya ang pinakahuling balita, nagulat siya at napabulalas, Jesus, may tindahan ng Antaigong Kalye, na biglang gumuho kaninang umaga at sinira ang maraming tunay na antigo. Ang may-ari nito ay nawalan ng 30 milyong yuan. Nang marinig iyon, itinaas ni Guning ang kanyang kilay. Ano ang pangalan nito? Xianghe Antique, sabi ni Cao Wenshin. Narinig ito ni Guning mula sa bibig ni Du Leifeng, at sinabi niya sa kanya na laging nakakatakot ang tindahan dahil napakaraming sinaunang bagay ang kinokolekta nito mula sa mga libingan. Isang ideya ang bumungad kay Guning. Naisip niya na maaaring mapuno ng yin ang tindahang Antaigong iyon dahil ang may-ari ay nakakolekta ng napakaraming mga sinaunang bagay mula sa mga libingan, na maaaring maging sanhi ng pagbagsak. Posible, ngunit maaaring may isa pang dahilan. Ilabas ang hindi alam, ilabas ang hindi maiisip. Enhart v. Epsilon Pound N. Anyway, nagpa siya si Guning na tingnan ang kanyang sarili. Nagtataka rin siya tungkol sa mga pinagmulan ng mga sinaunang bagay na iyon. Oh, tingnan mo itong komento. May nagsasabi na gumuho ang tindahan dahil puno ito ng sobrang yin. Natuwa si Cao Wenshin sa komento sa itaas, dahil hindi siya naniniwala sa yin. Si Guning, gayunpaman, ay natigilan sa isang segundo. Hinawakan niya ang parehong ideya, at naisip na ito ay lubos na posible ngayon. May isa pang komento na nagsasabi na ang mga tunay na Antaigong binili ng Xianghe Antique ay nakakapinsala sa katawan ng tao. Hindi makapaniwala si Cao Wenshin sa kanyang mga mata, bagaman maaaring ito ang totoo. Bueno, mas maraming tao ang naniniwala na ang gusali ay masyadong luma, at iniisip ng ilan na maaaring gawin ito ng mga kaaway ng may-ari. Nang halos marating na nila ang Antaigong Kalye, sabay na tumunog ang mga telepono ni Guning at Cao Wenshin. Hindi na sila nag-abalang tingnan ang pangalan ng tumatawag, dahil alam nila na ito ay dapat na tawagan mula kay Leng Xiaoteng at Jinbei. Si Guning ang nagmamaneho, kaya sinuot niya ang kanyang Bluetooth earphones. Sinabi ni Leng Xiaoteng at Jinbei kina Guning at Cao Wenshin na nasa eroplano na sila. Sila ay lilipad upang bisitahin muli sila sa susunod na bakasyon. Pagkatapos ay nag-chat sila saglit, at ibinaba ang tawag. Si Leng Xiaoteng at Jinbei ay nakaupo sa ikalawang hanay sa kaliwang bahagi ng unang klase. Umupo si Leng Xiaoteng sa tabi ng bintana, habang nakaupo si Jinbei sa upuan sa aisle. Pareho silang matangkad at gwapong binata, kaya't marami silang natawag na atensyon mula sa mga stewardess na nakasakay na sila. Nakasanayan na nila ito, at hindi pinansin ang lahat ng mga stewardesses. Nadurog ang puso ng mga stewardesses na iyon. Lahat sila ay nagnanais na makahanap ng isang mayaman, gwapong batang kasintahan na tulad nila, at iniisip nila kung anong uri ng babae ang maaaring magkaroon sa kanila. Ang hindi nila alam ay ang swerte pala talaga nila sa pagkakaroon ng girlfriend. Hindi inisip ni Leng Xiaoteng o ni Jinbei na dapat silang mahalin ng mga babae dahil lamang sa kanilang mga natatanging anyo. Sa kabaligtaran, hindi nila nasisiyahan ang pakiramdam kapag binibigyang pansin sila ng bawat babae. Pareho silang tapat sa kanilang mga kasintahan, at hindi mag-abala na manligaw sa ibang mga babae.
Bagamat hindi maakit ng mga stewards na iyon ang kanilang atensyon, sinubukan pa rin nila, ngunit tiyak na mabibigo. Inihinto ni Guning ang sasakyan sa parking lot ng Anti-Gang Kalye, pagkatapos ay sinabihan si Cao Wenshin na bumili ng 2 bote ng tubig. Pagkatapos, nagkunwari siyang may kinuha mula sa trunk. Ngunit talagang naglabas ng isang kahon na gawa sa kahoy na may humigit kumulang 10 piraso ng tunay na mga antik sa loob mula sa telepatikong espasyo ng mata. Nang bumalik si Cao Wenshin, nakita niya ang kahoy na kahon sa mga kamay ni Guning. Ningning, saan ka nakakuha ng napakaraming mga tunay na antigo? Tanong niya na may halong pagtataka. Nakita ko sila nang hindi sinasadya, sabi ni Guning. Halika, pumunta tayo sa Xiangyan Antique Store ngayon. Hindi niya masabi kay Cao Wenshin na siya ay naghukay ng mga sinaunang libingan o nagnakaw ng lumubog na kayamanan. Kahit na alam niyang ilihim ito ni Cao Wenshin, mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam nito. Labag sa batas ang paghuhukay ng libingan. Maaaring arestuhin ng gobyerno ang mga nagnakaw ng mahahalagang bagay mula sa mga libingan. Hindi nag-alala si Guning na kunin ng gobyerno ang kanyang mga tunay na antik dahil suportado na siya ng pamilya Leng at ng pamilya Tang ngayon. Walang gustong kumilos laban sa kanya. Talaga. Napakaswerte mo, nagulat si Cao Wenshin. Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. Matapos ang seremonya ng pagbubukas ng Xiangyan Antique Store. Karamihan sa mga may-ari ng mga anti-gang tindahan sa kalyeng ito ay nakilala si Guning, kaya lahat sila ay magiliw siyang binati nang siya ay lumitaw. Ikinagagalak na makita ka, Miss Gu. Nice to meet you to, magalang ding bati ni Guning sa kanila. Ang balita ng kasal na ginanap ng pamilya Tang ay hindi pa nakakapunta sa ibang bansa, kaya hindi alam ng maraming tao na siya ay biological na apo ni Tang Haifeng. Kung alam nila ang background ng pamilya ni Guning, mabigla sila. Halos hindi na nakalutang ngayon ang Dushi Antiques, at ang stepmother ni Du Leifeng, si Li Fengxia, ay hindi na mainggit sa Xiangyan Antique Store. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito dahil si Guning ang boss ng Xiangyan Antique Store. Paano naging napakaswerte ni Du Leifeng? Bulong ni Li Fengxia sa sarili. Kung binili ng babae ang aking tindahan, maaari akong kumita ng maraming pera. Si Li Fengxia ay nagmamalasakit lamang sa pera. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita si Guning na naglalakad, na ikinatakot niya. Akala niya ay narinig ni Guning ang sinabi niya, at natarante dahil sa kanyang konsensya. Narinig nga ni Guning ang sinabi niya, ngunit hindi man lang siya pinansin. Nagpakawala ng mahabang hininga si Li Fengxia nang hindi siya pinansin ni Guning at naglakad palayo. 10 metro lamang ang layo ng Xiangyan Antique Store mula sa Dushi Antiques, kaya hindi nagtagal ay dumating si Guning sa kanyang destinasyon. May ilang customer sa Xiangyan Antique Store nang pumasok siya. Hi, boss. Agad namang tinanggap ni Du Leifeng si Guning. Napatingin lahat ang mga customer na iyon nang marinig nila ang pagbati ni Du Leifeng kay Guning. Hi, Miss Gu, sabi nila kay Guning. Hi, please enjoy yourselves, nakangiting sabi ni Guning. Oo naman, sabi nila. Sa simula, pumunta lang sila dito para tumingin sa paligid, ngunit ngayon ay parang gustong bumili ng isang bagay pagkatapos makilala si Guning. Pumunta ako dito na may dala, sabi ni Guning. Nag-hand gesture siya at sinabi kay Du Leifeng na sundan siya hanggang sa opisina. Medyo nalito si Du Leifeng, ngunit sinundan niya si Guning nang walang pagkaantala. Naunawaan niya na si Guning ay maaaring magdala ng kanilang tunay na mga antigo, ngunit nabigla pa rin siya nang makita niya ang mga ito sa sarili niyang mga mata. Naghinala si Du Leifeng sa mga pinagmulan ng mga sinaunang bagay na ito, ngunit hindi na nagtanong tungkol dito. Dumalo si Du Leifeng sa kasal na ginanap ng pamilya Tang kahapon, kaya alam niya na si Guning ay miyembro ng pamilya Tang. Naniniwala na siya kaya niyang hawakan ito ng maayos kahit na ilegal niyang nakuha ang mga anti-gang iyon. Nako, narinig kong may nangyaring kakilakilabot sa Xianghe Antique. Alam mo ba ang mga detalye? Biglang tanong ni Guning.
Pinuntahan ko ito kaninang umaga, at alam ko na ang pangkat ng mga sinaunang bagay ay totoo pagkatapos ng pagtatasa ng eksperto. Sinasabing natatakpan sila ng yin, na naging sanhi ng pagbagsak, ngunit maraming tao ang naniniwala na ang gusali ay masyadong luma, sabi ni Dolefeng. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na maniwala kay yin. Maging si Dolefeng ay nag-aalinlangan. Nang marinig iyon, mas sigurado si Guning na ang pagbagsak ng Xianghe Antique ay may kinalaman sa pangkat ng mga sinaunang bagay, ngunit kailangan pa rin niyang malaman ang higit patungkol dito. Kaya, iniwan niya ang kahoy na kahon kay Dolefeng, pagkatapos ay lumabas kasama si Cao Wenxin. Mas malayo ang lokasyon ng Xianghe Antique sa kahabaan ng Antaigong Kalye, kaya kailangan nilang maglakad sandali. Sa daan, maraming tao na nakilala kay Guning ang magalang na bumati sa kanya at ngumiti rin si Guning sa kanila. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay naiinggit sa Xiangyan Antique Store, ngunit wala sa kanila ang nangahas na inisin ni Guning. Dahil hindi nila kayang guluhin, napagpasyahan nilang panatilihin ang magandang relasyon sa kanya. Nang malapit na sila sa Xianghe Antique, naramdaman ni Guning ang matinding pakiramdam kay Yin. Kung mas malapit siya sa tindahan, mas malakas ang yin. Nang sa wakas ay tumayo siya sa harap ng gusali, ang konsentrasyon ni Yin ay umabot sa pinakamataas na punto. Ang Xianghe Antique ay isang lumang gusali na may dalawang palapag. Talagang napakatanda na nito, ngunit hindi pa ito sapat para gumuho ngayon. Naramdaman ng pangalawang Guning ang Yin na alam niyang hindi iyon problema ng gusali. Ang lugar na ito ay napapalibutan na ng mga dilaw na linya ng babala, at ang may-ari ng Xianghe Antique ay nasa malapit sa istasyon ng pulisya. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes at nalaman na ang lugar ay ganap na sakop ni Yin. Kung ang isang ordinaryong tao ay lumalapit, maaari siyang makaramdam ng kakaibang lamig at hindi komportable. Salamat sa mga dilaw na linya ng babala, walang maglalakad malapit dito. Nagawa ni Guning ang Yin dito, ngunit hindi niya ito magawa sa araw, kaya kinailangan niyang bumalik sa gabi. Pagkatapos, umalis si Guning kasama si Cao Wenxin. Sabay silang bumalik sa bahay ng pamilya Tang. Gayunpaman, natanggap ni Cao Wenxin ang tawag ni Zhou Yuanzhen habang pauwi at sinabi ni Zhou Yuanzhen sa kanya na si Jiang Zesheng ay nabanggalang ng kotse dahil tumakbo siya palabas para iligtas ang isang bata gitna ng kalsada. Siya ay na-admit sa Military General Hospital. Si Zhou Yuanzhen ay umiiyak sa takot sa telepono, kaya hindi niya sinabi kay Cao Wenxin ang maraming detalye. Natakot din si Cao Wenxin kaya dumiretso agad sila sa Military General Hospital. Hindi uupo si Guning sa kanyang mga kamay kung may nangyaring kakilakilabot na aksidente sa kanyang kaibigan. Kahit na si Jiang Zesheng ay isang kakilala lamang niya, siya ay kaibigan ni Cao Wenxin kung tutuusin. Binilisan ni Guning at mabilis na nagmaneho papunta sa Military General Hospital. Makalipas ang 20 minuto, dumating sina Guning at Cao Wenxin. Si Gao Chendian at ang iba ay nasa ward din ni Jiang Zesheng. Medyo namutla ang mukha ni Jiang Zesheng, at ang kanyang buong kanang braso kasama ang kanyang kanang paa ay nababalot ng mga bagay, ngunit siya ay may malay pa rin at tila ayos lang. Jiang Zesheng, kamusta ka ngayon? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Cao Wenxin. Ngumiti si Jiang Zesheng at sinabing, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. May mga gasgas lang ako sa braso at namilipit ang paa ko. Nakahinga ng normal si Jiang Zesheng, na nagpatunay na siya ay talagang maayos. Seryoso. Sa tingin mo hindi ka nasaktan ng husto. Pinandilatan siya ni Zhou Yuanzhen gamit ang kanyang mapupulang mga mata na namamaga pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iyak. Sabay sarado ng bibig ni Jiang Zesheng. Masyadong nagmamalasakit si Zhou Yuanzhen sa kanya, kaya medyo kinakabahan siya at nababalisa lalo na dahil nasaksihan niya ang eksena. Higit sa lahat, nagustuhan ni Zhou Yuanzhen si Jiang Zesheng. Kahit may mga gasgas lang siya sa braso at napilipit ang paa, naisip niya na malubha ang mga sugat nito. Naunawaan ni Jiang Zesheng ang nararamdaman ni Zhou Yuanzhen sa kanya, kaya hindi siya nakipagtalo sa kanya kung sakaling magalit siya.
Sa katunayan, si Jiang Zesheng ay may magandang impresyon kay Zhu Yuanzhen, ngunit si Cao Wenxin ay palaging mahal niya, kaya tuwirang hindi niya pinansin si Zhu Yuanzhen. Gayunpaman, naunawaan niyang imposible para sa kanya na maging nobyo ni Cao Wenxin ngayon, kaya pinili niyang mag-move on at nadama niya ang pag-aalaga sa kanya ni Zhu Yuanzhen. Medyo hindi patas, dahil bumaling siya kay Zhu Yuanzhen pagkatapos malaman na si Cao Wenxin ay naging kasintahan ng ibang lalaki, at si Zhu Yuanzhen ay tila back up. Medyo nakonsensya si Jiang Zesheng, ngunit hindi ito pinansin ni Zhu Yuanzhen, dahil magkaibigan lang sila ni Cao Wenxin sa buong panahon. Hindi niya pipilitin si Jiang Zesheng na tanggapin siya kahit na mahal niya ito. Mas masakit ang makasama ang taong hindi ka mahal kaysa lumayo sa kanya. Hindi sila maaaring maging magkaibigan kung sila ay naghiwalay sa hinaharap. Naglabas si Guning ng isang bote ng porselana at ibinigay ito kay Zhu Yuanzhen. Ilapat ang gamot na ito sa kanyang mga sugat, at magiging maayos siya. Talaga. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhu Yuanzhen. Balot ang mga sugat niya. Maaari ko bang ilapat ang gamot sa kanyang mga sugat ngayon? Nag-aalalang tanong ni Zhu Yuanzhen. Si Zhu Yuanzhen ay mas nag-aalala kay Jiang Zesheng kaysa sa kanya. Siyempre kaya mo, sabi ni Guning. Salamat. Kinuha ni Zhu Yuanzhen ang bote ng sabay-sabay, pagkatapos ay binuksan ang mga benda para kay Jiang Zesheng. Nagtiwala din si Jiang Zesheng kay Guning at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Miss Gu, maraming salamat. Bahala ka, sabi ni Guning. Binuksan ni Zhu Yuanzhen ang mga benda sa braso at paa ni Jiang Zesheng ng buong ingat, kung sakaling maramdaman niya ang sakit. Nang makita si Zhu Yuanzhen na napakaingat, si Jiang Zesheng ay nagkaroon ng halo-halong emosyon. Nang makita ni Zhu Yuanzhen ang kanyang mga sugat sa bukas, nakaramdam siya ng pag-iyak at may luha sa kanyang mga mata, ngunit kung sakaling hamarang ang mga luha sa kanyang paningin, nilabanan niya ang mga ito habang nilagyan niya ng gamot ang mga sugat. Sumakit ang puso ni Jiang Zesheng para sa kanya. Sumulyap si Guning kay Cao Wenxin, pagkatapos ay lumabas. Tiningnan din ni Cao Wenxin sina Gao Chengyan at Anran, pagkatapos ay sabay silang umalis. Naunawaan ni Jiang Zesheng ang kanilang ginagawa, ngunit wala siyang sinabi. Parang in love sila sabi ni Anran sabay labas nila. Hindi naman masama kung magiging mag-asawa sila. Well, sa palagay ko ito ay nakasalalay kay Jiang Zesheng, sabi ni Cao Wenxin. Hindi naman lihim na nagustuhan ni Zhu Yuanzhen si Jiang Zesheng pagkatapos ng lahat. Naramdaman ni Jiang Zesheng ang komportableng lamig ng ipahid ni Zhu Yuanzhen ang gamot ni Guning sa kanyang mga sugat, na ikinagulat niya. Salamat, pinasalamatan ni Jiang Zesheng si Zhu Yuanzhen nang matapos ito. Kung alam nila na ang gamot ni Guning ay makakapagpagaling din ng mga malulubhang sakit, mabigla sana sila. Si Jiang Zesheng ay hindi malubhang nasugatan, at ang mga sugat ay gumaling ng husto sa epekto ng gamot ni Guning, kaya ang iba ay malapit nang umalis. Binalak ni Jiang Zesheng na tawagan ang kanyang pamilya para pumunta sa kanyang pamilya at alagaan siya. Ngunit sinabi ni Guning, maaari kang umalis sa ospital bukas, at mag-aalala ang iyong pamilya kung malaman nilang nasugatan ka. Bakit hindi ka gumawa ng dahilan para manatili dito ng isang gabi at pagkatapos ay bumalik sa bahay bukas? Hindi gumagawa si Guning ng pagkakataon para magbahagi sina Zhu Yuanzhen at Jiang Zesheng ng ilang pribadong oras, she really believed na hindi yon big deal. Nasa kay Jiang Zesheng pa rin kung gagawin niya ito o hindi. Well, busy tayong lahat ngayon. Sino ang dapat manatili dito para alagaan si Zesheng ng isang gabi? Sabi ni Gao Chengyan. Hindi niya naintindihan si Guning, at naging isang wingman ng walang pagkaantala. Talagang libre silang lahat ngayong gabi. Maging si Jiang Zesheng ay hindi naintindihan ni Guning. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang pumili dahil hindi siya sigurado kung saan mapupunta ang relasyon nila ni Zhu Yuanzhen. Zesheng, if you don't mind, I can stay and take care of you. Libre ako ngayong gabi, sabi ni Zhu Yuanzhen. Tuwang-tuwa siyang manatiling mag-isa kasama ang lalaking gusto niya,
ngunit ginawa niya ang lahat upang manatiling kalmado sa ibabaw. Bakit niya ito dapat pansinin? Magkaibigan naman tayong lahat, di ba? Kailangan naming bumalik ni Ningning sa bahay ng pamilya Tang ngayon, dahil kakasal lang ang kanyang mga magulang at aalis sila sa kanilang honeymoon bukas. Hindi niya makikita ng matagal ang kanyang mga magulang kung hindi siya uuwi ngayong gabi, sabi ni Cao Wenshin, at hinawakan ang braso ni Guning habang naglalakad palabas. Binigyan din niya sina Gao Chengyan at Anran ng nakakaalam na tingin. Oh, kailangan kong puntahan ang aking kliyente ngayon din. Hindi mo maaaring paghintayin ang iyong mga kliyente, sabi ni Gao Chengyan, at lumabas. Naalala ko lang na bibisitahin ako ngayon ng pinsan ko. Natatakot ako na kailangan kong pumunta ngayon. Nagmadali din si Anran at umalis. Sa huli, si Zhu Yuanzhen lang ang naiwan kay Jiang Zesheng. Salamat, sabi ni Jiang Zesheng, na medyo nahihiya. Ayos lang. Ano ang gusto mong kainin sa hapunan? Maaari akong bumili nito para sa iyo, tanong ni Zhu Yuanzhen. Kahit ano mabibili mo. Hindi ako mapili, sabi ni Jiang Zesheng. Alam niyang napakalinaw ni Zhu Yuanzhen tungkol sa kanyang mga gusto at hindi gusto. Oo naman, sabi ni Zhu Yuanzhen. Ningning, sinasadya mo ba iyon? Tinanong ni Cao Wenshin si Guning nang umalis na sila. Hindi ko ginawa, iniisip ko lang na hindi ito isang malaking bagay at maaari siyang umalis sa ospital bukas, sabi ni Guning at naaliw. Nagbigay lang siya ng ilang payo, at si Jiang Zesheng ang nagdesisyon ng mag-isa. Haha, akala ko sinadya mo yan para makapag-share sila ng private time. Gulat na sabi ni Cao Wenshin. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon para sa kanila na makilala ang higit pa tungkol sa isa't isa, sabi ni Anran. Umaasa ako. Sa totoo lang, sa tingin ko ay may magandang impresyon si Zesheng kay Yuanzhen, ngunit na-distract ni Wenshin ang kanyang atensyon noon, kaya hindi niya napansin si Yuanzhen. Dahil may boyfriend na si Wenshin ngayon, nagsimula na siyang mapansin na talagang nagmamalasakit si Yuanzhen sa kanya. Gayunpaman, nag-aalangan siyang lumapit sa kanya dahil parang plan B lang si Yuanzhen para sa kanya, sabi ni Gao Chengyan. Sinabi sa kanya ni Jiang Zesheng ang lahat, ngunit hindi siya pinayagang sabihin sa iba. Gayunpaman, bilang mabuting kaibigan ni Jiang Zesheng, naisip niya na dapat siyang gumawa ng isang bagay. Dahil maganda ang impresyon niya kay Yuanzhen, malaki ang posibilidad na magkakasama sila, sabi ni Anran, at tumango si Cao Wenshin bilang pagsang-ayon. Biglang na-realize ni Gao Chengyan na hindi niya dapat sinabi iyon sa kanila. Sinabi niya sa akin na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Huwag mong ipaalam sa kanya na sinabi ko na sa iyo ang lahat. Relax, itatago namin ito, sabay sabi ni Anran at Cao Wenshin. Lahat sila ay mabuting magkaibigan, at mabubuting magkaibigan ang sumusuporta sa isa't isa. Nang lumabas sila ng ospital, naghiwalay sila at bumalik si Guning kasama si Cao Wenshin sa bahay ng pamilya Tang. Nagring ang telepono ni Guning nang makarating sila sa bahay, at tumatawag si Leng Xiaoteng. Sa sumunod na segundo, tinawag ni Jinbei si Cao Wenshin. Kakababa lang nila ng eroplano sa airport sa kabisera. Saglit silang nag-chat sa isa't isa, pagkatapos ay ibinaba ang tawag, dahil magkakaroon sila ng oras upang makipag-usap sa isa't isa sa gabi. Naunawaan ni Tang Haifeng at ng iba pa ang mga tumatawag ay sina Leng Xiaoteng at Jinbei nang sabay na sinagot ni Guning at Cao Wenshin ang isang tawag. Kaya lahat sila ay tumingin sa kanila nang nakangiti. Hindi ito pinansin ni Guning, ngunit medyo nahihiya si Cao Wenshin at nagmadaling tumakbo sa banyo. Wenshin, nahihiya ka ba? Tingnan mo si Ningning, wala siyang pakialam dito, biro ni Tang Haifeng at itinaas ang boses para marinig ito ni Cao Wenshin. Nagtawanan ang lahat sa kaligayahan at namula si Cao Wenshin. Si Guning naman ay nagkunwaring naiinis. Lolo, makapal ba ang balat ko sa iyong paningin? Si Tang Haifeng ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Hindi ko sinabi, pero sa tingin ko tama ka. Parang inamin ni Guning na siya ay makapal ang balat.
Natuwa na naman ang lahat sa hall. Namula rin si Guning. Hindi nagtagal ay handa na ang hapunan, at ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang silid matapos itong matapos. Bagamat sinabi ni Guning na hindi siya mananatili sa bahay ng pamilyang Tang, inayos pa rin ng pamilyang Tang ang isang silid para sa kanya. Alam nilang lahat na si Guning ay hindi isang normal na bata, at hindi niya kailangan ang proteksyon ng kanyang pamilya. Mayroon din siyang sariling karera na itatayo, kaya hindi komportable para sa kanya na manatili sa bahay ng pamilyang Tang. Gayunpaman, kahit na si Guning ay napakahusay at matagumpay, ang kanyang pamilya ay nagmamalasakit pa rin sa kanya. Si Guning kasama ang ilan pang mga tao ay bumalik sa kanyang bahay sa Wafu Hills. Naligo siya nang nasa kwarto niya, pagkatapos ay tinawagan si Leng Xiaoteng. Sa oras na ito, nakikipag-chat si Leng Xiaoteng sa kanyang lolo sa bahay ng pamilya Leng. Nang makita niya ang tawag ni Guning, tumayo siya at iniwan ang kanyang lolo, pagkatapos ay lumabas upang sagutin ang tawag. Hoy, medyo nay na si Master Leng matapos muling hindi pinansin. Ningning, anong ginagawa mo? Tanong ni Leng Xiaoteng. Kakaligaw ko lang at nasa kwarto ko ngayon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Leng Xiaoteng na isipin ang sexing katawan ni Guning at nakaramdam siya ng pagkapukaw. Gayunpaman, wala si Guning sa kanyang tabi ngayon, kaya kailangan niyang kontrolin ang kanyang pagnanasa. Si Leng Xiaoteng ay magsasalita tungkol sa isang mahalagang bagay kay Master Leng mamaya, kaya hindi niya nakipag-chat ng matagal si Guning sa telepono. Makalipas ang mga 10 minuto, ibinaba niya ang tawag at bumalik sa pag-aaral ni Master Leng. Sa sala, sina Jiang Shuyuan, Leng Xiaoming at Leng Xiaojia ay sabay na nanonood ng TV, ngunit si Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia ay patuloy na sumusulyap sa pag-aaral ni Master Leng sa kanilang mga mata na puno ng halatang puot. Nang makauwi si Leng Xiaoteng, tinawag siya ni Master Leng para makipag-usap sa pag-aaral, at nanatili sila sa loob ng mahabang panahon. Bihira ding umuwi si Leng Xiaoming, ngunit hindi siya kinausap ni Master Leng ng mag-isa, na hindi patas. Bagamat nagkunwari si Leng Xiaoming na wala siyang pakialam doon, talagang naiinggit siya kay Leng Xiaoteng sa kanyang puso. Gayunpaman, naiintindihan niya na mas mababa siya kay Leng Xiaoteng, kaya hindi siya magreklamo tungkol dito. Sa isang nangingibabaw at makapangyarihang pamilya tulad ng pamilya Leng, ang kakayahan ng isang tao ang pinakamahalaga. Kinailangan ni Leng Xiaoming na magsumikap para makuha ang atensyon ng kanyang lolo. Bukod pa rito, malinaw niyang alam na ayaw ng kanyang lolo na makita ang magkapatid na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Kung ilalabas niya ang kanyang mga reklamo, maaaring hindi siya magustuhan ng kanyang lolo, lalo na kapag si Leng Xiaoteng ay lumayo sa mga salungatan. At saka, si Leng Xiaoteng ay nawalan ng mga magulang noong siya ay bata pa, at siya ay pinalaki ng kanilang lolo. Naiintindihan naman na mas may malasakit sa kanya ang lolo nila. Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia, gayunpaman, ay masyadong pipi para malaman ang nasa itaas. Pinaalalahanan sila ni Leng Xiaoming na huwag pilitin si Leng Xiaoteng ng maraming beses, ngunit hindi nila pinakinggan at pinuna pa siya. May intensyon siyang makipagkompetensya kay Leng Xiaoteng, ngunit gagawin niya ito ng matalino. Walang kabuluhan ang makipagtalo laban sa iyong mga kakompetensya. Ang pinakanamumukod-tanging isa lamang ang maaaring maging tagapagmana ng pamilya Leng. Bakit laging pribado ang kausap ni Lolo kay Leng Xiaoteng tuwing nasa bahay siya? Masyadong hindi patas, inis na reklamo ni Leng Xiaojia. Wala ba siyang pakialam kay Xiaoming? Hindi rin madalas umuuwi si Xiaoming. Sinabi ni Jiang Shuyuan na hindi nasisiyahan. Sige, wag ka na magreklamo dyan. Magagalit si Lolo kapag narinig niya. Pinutol sila ni Leng Xiaoming ng may pagkain. Xiaoming, pinagtatanggol kita. Nakipagtalo si Jiang Shuyuan. Nay, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na layuan mo ang aking mga personal na gawain. Hindi mo ba alam na ayaw ni Lolo na makakita ng kompetisyon sa pagitan ng magkapatid? Kung ipagpapatuloy mo ito, lalo lang kaming kapuputin ni Lolo, sabi ni Leng Xiaoming na may pagbibitiw na tingin.
Parehong pipi ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Xiaoming, hindi mo maaaring hayaang si Leng Xiaoteng ang sumikop sa buong atensyon ni Lolo. Sabi ni Leng Xiaojia. Hindi siya ambisyoso na magmana ng ari-arian ng pamilya Leng, ngunit umaasa siyang magagawa ito ng kanyang kuya. Tama na, siniko siya ni Leng Xiaoming, pagkatapos ay tumayo at naglakad pabalik sa kanyang silid. Nanay, bumaling si Leng Xiaojia sa kanyang ina para sa suporta. Hayaan mo siya. Lagi naman siyang ganito, bagamat hindi nagustuhan ni Jiang Shuyuan ang ugali ni Leng Xiaoming. Pinahahalagahan pa rin niya ang kanyang anak kaysa sa kanyang anak na babae, kaya pumanig siya kay Leng Xiaoming. Hindi na nag-isip pa si Leng Xiaojia at iniisip na mas inaalala siya ng kanyang ina kaysa sa kanyang kuya. Sa sandaling ito, tinawag siya ng kaibigan ni Leng Xiaojia at niyaya siyang uminom. Si Leng Xiaojia ay masama ang loob ngayon, kaya pumayag siya para makapagpahinga siya ng kaunti. Si Leng Xiaojia ay hindi bata at mayroon siyang sariling circle of friends, kaya hindi siya pinigilan ni Jiang Shuyuan na lumabas sa gabi ngunit pinaalalahanan lamang siya na mag-ingat. Ang kaibigan na tumawag kay Leng Xiaojia ay ang kanyang kasintahan, si Smith. Kaya naman, sinabi ni Leng Xiaojia kay Jiang Shuyuan na mananatili siya sa sarili niyang apartment ngayong gabi. Hindi na nag-isip pa si Jiang Shuyuan at pumayag. Matapos ibaba ang tawag kay Leng Xiaoteng, biglang naalala ni Guning na dapat siyang pumunta sa Xianghe Antique ngayon, kaya agad siyang nagpalit, pagkatapos ay umalis sa kanyang bahay. Hindi rin siya pinigilan ni Guqing at ng iba niyang mga kamag-anak, dahil alam nila na kayang pangalagaan ni Guning ang kanyang sarili. Pasado 9:00 pa lang ngayon, kaya hindi pa huli ang lahat. Ang mga kabataan ay laging nagtitipon sa gabi kung tutuusin. Sa kabisera, pumasok si Leng Xiaojia sa itinalagang pribadong silid ng isang club, at tanging si Smith ang nasa loob. Sa sandaling nagpakita si Leng Xiaojia, lumapit si Smith sa kanya at hinalikan siya. Kasabay nito ang paggalaw ng mga kamay nito sa kanyang katawan at kinurot ang kanyang puwet. Si Leng Xiao ay nakasuot ng napakaikling palda ngayon, kaya inabot ni Smith ang kanyang kamay sa kanyang pandiya sa ilalim nito. Wag na, paano kung may waiter na pumasok? Itinulak siya ni Leng Xiaojia. Huwag kang mag-alala dyan. Ang waiter ay kakatok sa pinto bago siya pumasok, sabi ni Smith, ngunit hindi siya pinilit na gawin ang gusto nito. Anyway, magagawa niya ang lahat ng gusto niya mamaya. Niyakap ni Smith ng braso si Leng Xiaojia at umupo sa sofa. Binuhusan niya ito ng isang basong inumin at ikan-awit ang baso sa baso niya. Ano? Bad mood ka ba? Tanong ni Smith kay Leng Xiaojia nang makita siyang umiinom ng sunod-sunod na baso ng walang tigil. Hindi siya pinansin ni Leng Xiaojia, ngunit nagpatuloy siya sa pag-inom. Dahil gusto niyang uminom, hindi siya pinigilan ni Smith. Hindi na ako makapaghintay ng isang segundo. Tara na. Hinayla ni Smith si Leng Xiaojia para umalis nang marami na siyang nainom. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang pagnanasa nang kaharap si Leng Xiaojia. Kaya naman sabay silang umalis. Nang makalabas lang sila ng club, may nakilala si Leng Xiaojia na kilala niya. Si Tang Yaxan ay may kasamang ibang babae, ngunit wala si Chi Zaiyo. Gustong-gusto din ni Tang Yaxan ang paglalaro sa paligid, at nanatili siya sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan kapag wala si Chi Zaiyo sa kanya. Bagamat si Tang Yaxan ay namuhay ng decadence at self-indulgence, pinipigilan niya ang sarili kapag kasama niya si Chi Zaiyo dahil gusto niya ito. Hi, Miss Leng. Magalang na binati ni Tang Yaxan si Leng Xiaojia, dahil si Leng Xiaojia ay mula sa isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pamilya. Ikinagagalak na makita ka, Miss Tang, sabi ni Leng Xiaojia. Magkakilala lang sila, at di nagtagal ay naghiwalay. Pareho silang pumunta dito para magsaya, kaya hindi gaanong pinansin ni Tang Yaxan ang lalaking nakatayo sa tabi ni Leng Xiaojia. Pagkatapos noon, pumunta si Tang Yaxan at ang kanyang kaibigan sa isang pribadong silid sa club. May 3 lalaki at isang babae sa loob, at lahat sila ay kaibigan niya. Gayunpaman, hindi sila tunay na kaibigan ni Tang Yaxan,
ngunit kaibigan na may mga benepisyo, at tumambay lang sila, at nakipagtalik ng magkasama. Dalawang lalaki ang tumayo sabay si Tang Yaqzhan at ang isa pang babae ay pumasok sa loob. Nandito ka na rin sa wakas. Matagal ka naming hinintay. Halika, uminom ka. Niyakap ng isang lalaki si Tang Yaqzhan gamit ang isang braso, pagkatapos ay inabutan siya ng isang basong inumin. Walang pakialam si Tang Yaqzhan, at ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Noong umiinom si Tang Yaqzhan, kinurot ng lalaki ang kanyang puwet ng napakalakas, ngunit walang sinabi si Tang Yaqzhan, at hindi rin siya lumayo. Karamihan sa mga mayayamang tao sa mataas na lipunan ay nagpakasawa sa kanilang sarili sa alak at pakikipagtalik, ngunit ang mga tagalabas ay walang alam tungkol dito. Maging si Chi Zaiyo ay kaunti lang ang nalalaman tungkol sa pribadong buhay ni Tang Yaqzhan. Akala niya ay mahilig lang itong makipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya alam na nakipagtalik siya sa maraming lalaki. Nang makaupo na silang lahat, hinubad ni Tang Yaqzhan ang kanyang coat at idiniin ang kanyang katawan sa lalaki. Nakasuot siya ng masikip at mixing damit, at halos lumuwa ang kanyang boobs. Mas maginhawa para sa kanya na makipagtalik doon. Yaqzhan, nasaan ang lalaki mo, Chi Zaiyo? Tanong ng lalaki sa kanya. Nag-abroad siya, at hindi na babalik hanggang makalipas ang ilang araw, sabi ni Tang Yaqzhan. Ibig sabihin ba nito ay libre ka ngayon? Tanong niya ulit. Siyempre o hindi na sana ako lalabas. Sumimangot si Tang Yaqzhan. Nang marinig iyon, sinabi ng lalaki sa tainga ni Tang Yaqzhan sa mahinang boses, bakit hindi tayo bumalik sa bahay ko ngayong gabi? Si Tang Yaqzhan ay nagbigay ng mapang-akit ng ngiti. Oo naman. Nang marinig iyon, natawa ang lalaki sa tuwa. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa inuman at paglalaro. Bakit hindi natin laruin ang larong gusto nating lahat? Nag-propose ang isang babae. Magandang ideya. The same game and the same punishment, sabi ng isang lalaki na may maruming ngiti. Sa CTV, nagpunta si Guning sa Antay-Gang Kalye na talagang kakaiba sa gabi. Karamihan sa mga gusali sa Antay-Gang Kalye ay napakaluma, ngunit ang tanawin dito ay kaakit-akit pa rin sa ilang mga bisita. Ipinarada ni Guning ang kanyang sasakyan, ngunit hindi kaagad lumabas dahil ayaw niyang makilala ng iba. Sa makatuwid, itinago niya ang kanyang sarili bilang tang-ining bago siya umalis sa kanyang sasakyan at nauna sa paglalakad. Diretso siyang naglakad patungo sa Xianghe Antique, at pareho pa rin ito noong araw na iyon, dahil ang kasong ito ay iniimbestigahan pa kaya hindi pa malinaw ang eksena. Nang walang sikat ng araw, mas nakakatakot ang Xianghe Antique at may malakas na yin na nakapalibot dito. Higit sa lahat, nakakita si Guning ng pulang figure sa mga guho. May hamarang sa kanyang paningin, at hindi niya ito makita ng malinaw, kaya ginamit niya ang kanyang jade eyes. Mayroon talagang isang figure, o isang multo na tiyak. Isa itong babaeng multo. Tila ito ay isang marangal na ginang mula sa dinastiyang Qing dahil nakasuot ito ng pulang damit na mancho na may mga mararangyang accessories. Nakatayo ito doon habang nakatingin sa mga nasirang painting na nakakalat sa lupa. Ramdam ni Guning ang galit nito. Naramdaman din ng babaeng multo na may nakatingin dito. Lumingon ito at nakita si Guning. Sa sandaling bumagsak ang paningin nito kay Guning, natigilan ito dahil nakatingin dito si Guning. Hindi iniwasan ni Guning ang mga mata nito, at tinitigan ito ng diretsyo. Sinadya niya iyon para malaman ng babaeng multo na nakikita niya ito. Nagulat at nataranta ang babaeng multo, dahil hindi ito makapaniwala na nakikita ito ng tao. Nanatili itong tahimik, at hindi alam ang gagawin. Tulad ng isang tao at isang babaeng multo ay diretsyong nagkatitigan sa gabi. Sa loob ng isang minuto, inilayo ni Guning ang kanyang mga mata sa babaeng multo. Sinuri niya ang kanyang paligid at tumakbo papunta sa mga guho nang matiyak niyang walang tao sa paligid niya. Nagulat ang babaeng multo nang makitang tumatakbo si Guning. Ang babaeng multo ay walang kamalay-malay na lumipat ng ilang hakbang paatras. Hindi ito natakot kay Guning, ngunit nanatiling alerto. Huminto si Guning ng 2 metro ang layo niya rito.
Ikaw ba ang naging sanhi ng pagbagsak? Bagamat tinanong niya ito, nasa kanya na ang sagot. Naisip ni Guning na ang babaeng multo ay maaaring may dahilan. Siguradong may nakatago sa likod ng tindahang ito. Labis na nagulat ang babaeng multo nang kausapin ito ni Guning. Totoong nakikita ito ng taong ito. Nanatiling alerto ang babaeng multo at nagtanong, "So ano? Sino ka? Paano mo ako makikita? Bakit mo iyon ginawa?" Tanong muli ni Guning. Halatang naiinis ang babaeng multo sa tanong na iyon at napasigaw ito sa galit ng bigla, "Pinagpira-piraso nila ang painting ko. Kung wala ang pagpipinta, wala akong matutuluyan, at hindi ko na muling makikilala ang aking asawa." Speaking to the end, parang gustong pumatay ang babaeng aswang. Kakakuha lang ng may-ari ng Xianghe Antique ng bagong batch ng mga sinaunang bagay kagabi, at may painting sa gitna nito. Ang babaeng multo ang figure sa painting. Sa katunayan, inosente ang may-ari ng Xianghe Antique dahil isang staff ang pamunit ng painting, hindi siya. Nang makita ng may-ari ng Xianghe Antique at ng staff member ang painting ng magandang babae, pareho silang natulala sa kagandahan nito. Gayunpaman, ang kawani ay patuloy na nakatitig sa babae sa painting kapag siya ay nasa trabaho. Biglang naging multo sa paningin niya ang magandang babae na ikinatakot niya at pinunit niya ito sa takot. Dahil dito, nawala ang babaeng multo sa tinutuluyan nito, at nawalan ito ng tirahan. Dahil sa galit, ginawa niyang pagbagsak ang Xianghe Antique. Bilang isang multo, ito ay napakalakas, kaya napakadali para dito na sirain ang isang maliit na gusali. Napakaswerte ng staff, dahil hindi siya namatay kundi nasugatan lang sa aksidente. Kahit na nakaligtas ang staff, walang simpatiya si Guning sa kanya, dahil kasalanan niya ang naging sanhi ng pagbagsak. Hindi naman siguro inisip ng staff na may nagawa siyang mali, pero hindi niya dapat pinunit ang painting. Gayunpaman, hindi angkop para sa babaeng multo na manatili sa mundong ito, kaya naisip ni Guning na dapat siyang humanap ng magandang paraan para harapin ito. Kasabay nito, nagtaka si Guning kung sino ang kanyang asawa. Naunawaan ni Guning na may kinalaman ito sa pagpipinta. "Ano ang mangyayari sa iyo kung wala ang pagpipinta?" tanong ni Guning. Ngumisi ang babaeng multo na medyo nakakatakot. "Kung wala ang pagpipinta, ako ay makulong dito magpakailanman. Parang napakalungkot. Kung hindi ako makakaalis dito, magmumalto na ang lugar na ito mula ngayon. Kahit sinong lumakad malapit, madadami o mapatay siya," malamig na tono pa ng babaeng aswang. Alam ni Guning na hindi ito biro, dahil puno na ito ng matinding puot ngayon. Hindi nakapagtataka kung naglabas ito ng galit sa mga karaniwang tao. Habang mas maraming tao ang napatay, lalong lalakas ang multo. Hindi madaling hikayatin ang babaeng multo na huwag saktan ang mga inosenteng tao. "Maliban sa pagpipinta, saan ka pa maaaring manatili?" tanong ni Guning. Bagamat isa itong multo, hindi ito angkop na alisin ito ngayon o dito mismo. Kinailangan itong alisin ni Guning dito bago niya ito maalis. "Bakit ko sasabihin sa iyo?" inis na tanong ng babaeng multo kay Guning. Ngumiti si Guning at mukhang mabait. "Kaya kitang tulungan. Maaari mo ba akong tulungan?" Hindi makapaniwala ang babaeng aswang. "Sino ka? Bakit mo ako nakikita at bakit hindi ka natatakot sa akin?" tanong nitong muli kay Guning. Ako ay isang normal na tao, ngunit higit pa sa isang normal na tao sa parehong oras. Mayroon akong isang pare ng mga mata na nakakakita ng maraming bagay na hindi nakikita ng iba," sabi ni Guning. "Marami na akong nakitang multo noon, kaya hindi ako natatakot sa iyo." "Marami kang nakitang multo dati?" nagulat ang babaeng aswang. "Oo," sagot ni Guning. "Bakit gusto mo akong tulungan?" tanong ng babaeng multo. "Ayokong mangyari muli dito," sabi ni Guning nang may katapatan. Nakita ni Guning na ang babaeng multo na ito ay hindi masama, magulo lang. Hindi na kailangang linlanggan ito ni Guning. Mas mabuti kung malulutas niya ang problemang ito sa pagkakaisa. Sandaling nag-alinlangan ang babaeng aswang, dahil kailangan nito ng tulong ng isang tao para makabalik sa pagpipinta.
Tila si Guning lang ang nakakatulong dito ngayon. Well, I can go back to the painting as long as you can repair it, sabi ng babaeng multo na nakaturo sa painting na nakalatag sa lupa. Lumingon si Guning upang tingnan ang painting, at alam na maliban sa magagandang babae, mayroon ding isang lalaki kasama ang magagandang tanawin ng bundok dito. Hindi malinaw ang mukha ng lalaki dahil nakatayo siya sa malayo at nagsasanay gamit ang espada. Ang magandang babae, na babaeng multo na ito, ay naglalaro ng sitar, ngunit hindi sa pulang damit. Heart. Ang magandang babae ang pangunahing tauhan sa pagpipinta, kaya napakalinaw ng kanyang mukha na may matingkad na katangian. Naunawaan ni Guning na ang lalaki sa painting ay dapat na asawa ng babaeng multo. Ang pagpipinta ay hindi magiging pareho kahit na pagdikitin ko muli ang mga piraso, sabi ni Guning. Okay lang basta buo sila, sabi ng babaeng multo. Bueno. Sa tingin ko madali lang iyon at magagawa ko ito para sa iyo ngayon, sabi ni Guning, at isang bote ng pandikit ang lumitaw sa kanyang kamay sa sumunod na segundo, na ikinamangha ng babaeng multo. Naisip ng babaeng multo na maaaring gumamit ng mahika si Guning. Itatago ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan bilang sekreto sa harap ng mga tao, ngunit mabuti kung gagamitin niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa harap ng mga multo. Hindi nakakakita ng mga multo ang mga tao, kaya hindi nagawang ailik ng mga multo ang impormasyon sa kanila. Bilang karagdagan, kailangan din ni Guning na ipakita ang kanyang kakayahan na takutin siya ng mga multo. Di ba sabi mo normal na tao ka lang? Paano ka nagagamit ng magic? Tanong ng babaeng multo. Pasensya na, sikreto lang. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagamitin laban sa iyo hanggat nakikipagtulungan ka, sabi ni Guning. Sabay sarado ng bibig ng babaeng aswang. Naramdaman nito na hindi simple si Guning, kaya hindi ito nang ahas na inisin siya. Hindi nagtagal ay pinagdikit ni Guning ang mga piraso ng painting, ngunit maraming bitek ang natitira dito. Lumiwanag ang mukha ng babaeng multo nang bumalik sa normal ang pagpipinta, ngunit medyo nakakatakot ang maputlang mukha nito sa masayang ekspresyon. Sandali lang po. Kailangan kong subukan upang makita kung maaari akong manatili dito, sabi ng babaeng multo kay Guning. Oo naman, sabi ni Guning. Pagkatapos, ang babaeng multo ay naging manipis na linya ng pulang ilaw pagkatapos ay pumasok sa pagpipinta. Ang babaeng multo ay hindi talaga naging bahagi ng pagpipinta, ngunit pinahahalagahan nito ang mundong ipinakita ng pagpipinta. Sa mundo, may mga tunay na bundok, bahay, bulaklak at puno. Ang lalaki ay sumasayaw gamit ang isang espada, habang ang babae ay tumutugtog ng sitar. Ang lahat ay tila isang pelikula na pinatugtog sa harap ng babaeng multo. Bagamat hindi nito mahawakan ang mga ito, medyo nasisiyahan itong pagmasdan sila mula sa gilid. Nakaramdam lang ng kaligayahan ang babaeng aswang kapag kasama nito ang asawa sa sandaling ito. Hindi nito nakalimutan na naghihintay pa rin si Guning sa kanya sa labas ng painting, kaya lumabas ito makalipas ang ilang segundo. Sumeryoso ang mukha nito at sinabi kay Guning, kung ayaw mong magdulot muli ako ng anumang gulo kung ang painting na ito ay punit-punit, mangyaring alagaan itong mabuti. Kung nasira ng husto ang painting na ito, walang kabuluhan ang pag-aayos nito. Binyantaan ng babaeng multo si Guning dahil ayaw nitong mawalay muli sa asawa nito. Iyon din ang gusto ni Guning, kaya hindi niya ito pinansin. Walang problema, itatabi ko ito ng maayos, sabi ni Guning. Great, sabi ng babaeng multo. Nang babalik na ito sa pagpipinta, pinigilan ito ni Guning. Maghintay lang ng saglit. Ano? Tanong ng babaeng multo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nakatago ang painting na ito noon? Naunawaan ni Guning na ang pangkat ng mga sinaunang bagay na ito ay dapat nawala sa libingan. At dapat ay marami pa sa merkado. Ang babaeng multo ay napipi sa isang segundo. Mukhang malungkot ito, pagkatapos ay nanatiling alerto. Bakit gusto mong malaman? Dahil nandito ang pagpipinta mo, ang lugar kung saan ito itinatago noon ay tiyak na may nang istorbo.
Ang mga sinaunang bagay na iyon ay sakop lahat ng yin, at dapat mong malaman ang yin ay nakakapinsala para sa mga normal na tao. Sa tingin ko ay dapat akong gumawa ng isang bagay, sabi ni Guning. Hindi uupo si Guning sa kanyang mga kamay. Siya lang sa mundong ito ang nakakakita ng mga multo at halimaw gamit ang kanyang jade eyes, at marami na siyang nakilalang kakaibang bagay mula nang siya ay muling isilang. Dapat ay may kinalaman ito sa kanya, kaya may tungkulin siyang imbestigahan ito. Biglang may naisip ang babaeng multo, at naniniwala ito na ang batang babaeng nasa harap lang nito ang makakatulong dito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ang babaeng multo ay nagsabi, "Masasabi ko sa iyo, ngunit kailangan mong tulungan akong gumawa ng isang bagay." "Ano ito?" tanong ni Guning. Hindi agad siya pumayag sa babaeng aswang, dahil hindi siya sigurado kung matutulungan niya ito o hindi. Bagamat tila napakalakas ni Guning at parang wala siyang magagawa, hindi ito matatapos na kaya niyang lutisin ang bawat problema. "Pakiusap tulungan mo akong ilipat ang master coffin sa libingan na iyon sa ibang lugar upang walang makasira nito muli, at ang pagpipinta ko ay dapat ding ilagay sa kabaong," sabi ng babaeng multo. "Oo naman, madali lang," sabi ni Guning. Pagkatapos, sinabi ng babaeng multo kay Guning ang lokasyon ng libingan. "Hindi ko alam kung gaano ako katagal patay hanggang ngayon, kaya malamang hindi ko masabi sa iyo ang detalyadong lokasyon ng libingan. Ipinanganak ako noong 1681 at namatay noong 1697. I was 16 na that year when I died, and it was my wedding day." Sinabi ng babaeng multo kay Guning ang trahedya na kwento sa likod ng kanyang pagkamatay. "Ako ay anak ng isang opisyal ng gabinete, at lumaki sa anak ng isang duke. Naging mag-asawa kami matapos malaman ang maraming paghihirap, at naisip namin na sa wakas ay makakasama na rin namin ang masayang buhay. Gayunpaman, ang aking asawa ay biglang namatay sa isang malubhang sakit sa araw ng aming kasal, at sinisi ako ng mga tao para dito. Nagdusa ako ng salitang pang-aabuso at kahihiyan, ngunit sinunog ako ng ina ng aking asawa hanggang sa mamatay sa huli. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na nagpakamatay ako dahil sa kasalanan.